Number one ay rejection by the client. Rejection by the client, example ay yung kausap mo na client, nagsisin mode na lang, o yung kausap mo na client, hindi ka na binabalikan, or maybe personally, chinat ka niya na hindi siya mag-a-avail sa'yo, or maybe sa face-to-face, sinabi niya talaga sa'yo na hindi siya interested, no? Some form of rejection yon. Kailangan lang natin maintindihan na sa rejection, ang nire-reject ng client ay yung offer mo na product or services. Yun talaga ang nire-reject ng client. Pwedeng sa product ay meron siyang tingin niya ay merong best alternative options na mas doon siya magbe-benefit. Pwedeng ganon. Ang kaibahan lang sa real estate ay pagdating po sa mga housing project, na-accredit tayo sa iba-ibang housing project. Kaya kung hindi gusto ng client itong housing project na to, pwede nating i-offer doon sa project na gusto niya o magugustuhan niya, no? Yun ang kagandahan sa real estate. Unlike sa ibang sales o products na ito lang yung minamarket mo, ito lang yung binebenta mo. So, kung merong ibang option sa competition ang client, hindi mo na yun ma-offer kasi hindi mo naman yung kinikater. Sa real estate kasi, pwede mong i-handle lahat ng properties na pwedeng maging option ng buyer. Yun naman po ang kagandahan. So, pwedeng ganon ang rejection niya sa'yo na hindi ikaw yung nire-reject niya personally kung hindi yung product o yung project na ino-offer mo. Or maybe yung services na ino-offer mo. Pagdating sa services is more on kung paano mo siya kinakausap, pagdating sa competence mo, pagdating sa project mastery mo, no? Pwedeng yon, pwedeng hindi ka niya nakitaan ng knowledgeable ka dun sa particular na binebenta mo o yung sa services mo mismo. Kasi unang-una, bumibili tayo, no? Doon sa mga taong pwede nating pagkatiwalaan. At yung tiwala, yung trust talaga, nakabase yan sa competence, nakabase yan sa kung gaano ba ka-knowledgeable yung isang ahente na nakakausap natin. Kaya pwede nating maging reflection din kung hindi niya tayo masyadong pinagkakatiwalaan in a positive manner o positive feedback na gawin mo siyang positive feedback na ito yung opportunity para ikaw ay mag-improve, para ikaw ay mag-grow, no? Na kung saan, syempre, kailangan mong araling maigi yung project na binebenta mo o product na ino-offer mo, no? Na ikaw mismo mag-grow. Maybe, baka mahiyain ka, hindi ka masyadong nag-engage sa client, kulang ka sa confidence, no? Yun yung kailangan nating pagnilay-nilayan na kailangan nating i-improve. Of course, syempre, kung ikaw ay bago, part yun na talagang kabado ka pa, kulang ka pa sa confidence. At normal na ma-reject tayo in terms of that, no, sa perspective ng ating mga kliyente. Kaya kailangan nating mag-improve.